So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron pong isang DDS, Duterte diehard supporter, ang nag-public apology. Kanino? Sa kapwa niya rin po Duterte supporter. Kasi nga po, no, mukhang hindi po talaga naintindihan ng mga supporter ni Digong kung ano ba talaga yung status ng kaso ni Digong sa ICC. So, ang ginawa nga po ng isang Duterte supporter po na to, explain naman po ng maayos. Yun nga lang po dahil siguro hindi naintindihan kasi nga English. So, tinira po nila ng pangaasar, pangungutya, at ad hominem. No? So, ito walang iba kundi si ano to? Si Olivia Regal. Okay. So, ito galing tong Sunstar Cebu. Cebuano pala to, no? So, sabi dito, former Mandawi City Treasurer Regal Olivia apologized to supporters of former President Rodrigo Duterte who took offense at her remarks regarding the latter's detention at the International Criminal Court, clarifying that her comments were based on law, not on politics. Come on. Another day, another mob victim. Diyan po magaling ang mga Duterte supporter, mga kababayan, yung kumuyog. In the first place naman, mga ka-Streetwise, no, ang hilig nilang kumuyog pero hindi naman pala nila naintindihan. Pakita ko sa inyo maya-maya lang, no, continue muna natin to. Sabi dito, okay, in a live stream video on Monday, so kahapon, October 20, she urged critics to avoid personal attacks and instead engage in reasoned debate. Diyan po hindi magaling ang mga DDS, mga kababayan. Paano makakaroon ng reasoned debate kung mismo yung video mo, Regal, hindi nila maintindihan? Di ba si Regal POV yan eh. Parang nagko-content po yung English. Di ba? Ngayon, ang gusto po ni Olivia Regal, magdebate daw po base po sa reasonable debate dapat. Paano nga magkakaroon ng reasonable debate? Hindi nga nila naintindihan yung sinasabi mo. Tingnan nyo to, oh. Ito yung public apology niya kanina. Natawa nga ako dito, ang dami nagko-comment dito eh, oh. Tingnan nyo. Magtagalog ka po. Ay, no, nakalagay yung magtagalog ka po. Marami yan, oh. Oh, Bisaya or Tagalog, please. Meron pa yun dito. Bisaya, Bisaya amanta. Itong si Olivia, patawa rin to, no? Ito yung sinasabi ko. Hindi mo po maaasahan yung mga Bisayang bobong mga DDS na yan na magkakaroon po ng isang reasonabling debate kung yung mismong vlog mo, kung saan sila nagalit, salitang English at hindi nila naintindihan. So ngayon, dahil sa hindi nila naintindihan at trip lang po nilang mang-away, so kinuyog ka nila. Ang alam na kasi ng mga Duterte supporter, mga droga-droga, lalaya na si Digong. Ayun lang po mga kaya ng mga war on drugs. Pero pag in-explain mo yung technicalities ng ICC, hindi po nila maintindihan yan. Ang gusto na lang nila marinig sa mga vlogger nila, si Duterte malapit ng lumaya, may pag-asang lumaya. Pero actually maganda explanation mo eh. Kahit na DDS ka, maganda explanation mo eh. Hindi lang po talaga matanggap ng mga bobong mga DDS yung sinabi mo kasi nga bobo nga sila. So ano ba, panoorin ba natin yung video? So sige, panoorin na natin yung video. Ito. So, ito yung ito yung public apology niya, no? So, ito yung part kung saan nga nagalit itong mga bobong mga DDS. Bobo eh, tinan nyo Tinakpan ko yung video niya kasi para hindi tayo makapiright. Sige. Of the ICC. Now transfer your eyes. Ayaw na mo sa Pilipinas. Adto mo sa ICC. The Philippines failed the test. They saw a judiciary that functioned on paper but not in faith. They saw investigations, yes, na-investigation, but without trust. They saw process, yes, but not conviction. That is why the ICC moved. They investigated. That is why they issued the warrant of arrest. Because in their eyes, our justice was not working as it should. Ayan na. So, malinaw naman yung sinabi eh. So, ano ba, tatagalugin pa ba natin? So, magaling siya mag-explain sa totoo lang. Di ba, sa mata ng ICC, hindi po gumana yung hustisya. So, kaya nag-serve ng arrest warrant. Totoo naman yun. So, anong mali doon? Ang gusto kasi ng mga DDS, Olivia Regal, ang gusto kasi ng mga DDS na marinig,
sa mga vlogger, yung niloloko sila. Huwag mo kasing turuan kasi hindi naman po matututo yung mga yan kasi kung talagang gusto matuto ng mga yan, dapat naintindihan na po nila yung nangyayari sa ICC. Actually, siya na nga lang po yung medyo may sense eh. Sa mga DDS eh. Inaway nyo pa. Kasi, marami siyang mga point na hindi ako nag-agree. Pero kahit paano, debatable po yung mga sinasabi niya. Ang gusto kasi ng mga DDS, mahal namin si Digong, nalaya na si Digong. Di ba? Si Digong magiging mayor ulit ng Davao City, malapit na mangyari yan. Ayan ang gusto ng mga DDS. O ngayon, sabi ni Olivia, dapat magkakaroon tayo ng reasonable debate. Paano nga magkakaroon ng reasonable debate? English ka ng English. Hindi ka naintindihan ng mga DDS. Isipin nyo, ganyan po kabobo yung mga DDS. Nangaaway sila sa mga bagay na hindi naman pala nila naintindihan. Bobo talaga, men. Isama mo pa yung pambalik-water na yan, yung governor ng Davao na yan, ay ng Cebu. Yung governor ng Cebu. Yung governor ng Cebu na yan, isa ring bobo yan eh. I-continue natin, sige. I'm not saying it was not working, but in the eyes of the ICC, it was not working. Now let me take you deeper into that lens. Transfer, go to the lens of the ICC. You will never understand where Tatay Digong is now if you will not go to the lens of the ICC. Ayan ang sinasabi ko sa mga Duterte follower. Hindi nyo maintindihan kung paano tumatakbo yung kaso kung hindi ninyo nakikita kung ano ba'y nakikita ng ICC. Hindi kasi pwede yung kung ano gusto nyo kasi tandaan natin si Digong po nasa ICC, yung bola nasa ICC. Alam nyo, siya na nga lang nag-explain ng maayos sa inyo, hindi nyo pa iniintindi. Kasi kung ako DDS mga kababayan, ito rin po yung explain ko sa inyo. Kahit magalit kayo sa akin o hindi. Ito rin yung explain ko sa inyo. Para maintindihan niyo, yun nga lang, hindi ako DDS. Diba? Yun nga lang, hindi eh. Diba? Ito na nga lang yung medyo may sense na DDS, inaway nyo pa. Disenfranchise yourself for a moment from the laws of the Philippines. Shift your sight to the Rome Statute because that is what is holding Duterte right now. Because in the ICC's view, no matter how we insist that this is illegal, they already have Duterte in their custody. Oh, correct. And under their... Correct, tama. Kahit na magsasayaw-sayaw kayo dyan, kahit ipakita ninyo yung mga bababantot ninyong mga muka, no, kahit na ibuyang-yang ninyo yung maitim na kilikili ni Sara Duterte at sinisigaw ninyo na katarungan para kay Digong, wala pong magagawa po yan. Kasi po si Duterte nga andun na po sa ICC. Actually, napakaganda ng explanation. Napakaganda, napakalinaw niya mag-explain. Yun nga lang English kaya hindi niyo naintindihan. No? Magbisaya ka kasi. Alam niyo pag ganyan, no? Ganyan, ba? Baka sabihin racist ako sa mga Bisaya. Kasi rules, once a person is detained, jurisdiction attaches. tama. Ito yung pinaglalaban ni Tio Moreno eh. Na wala daw pong jurisdiction ng ICC sa kaso ni Digong. So paano mo nga ilalaban yan kung nandun na si Digong sa ICC? Andun na eh. O nakulong na, so andun na yung jurisdiction. Tama siya. Siya na nga lang yung may sense, mga kababayan. Siya na nga lang yung may sense. Hindi pa, inaaway pa ng mga DDS. Wala na prison na nila si Digong. Oh. Sa pa may atong buhaton, magsigil tagsyagit din is Pilipinas. That is the truth. We must first understand before we can plan how to fight back. That is why defense lawyer Nicholas Kaufman, Duterte's counsel, did not question jurisdiction. He knew the battlefield had shifted. Tama. Dili na sa Pilipinas ang gubat karon. Adto na sa ICC. So he built his plea around, number one, age. That Duterte is 80 years old, medical condition, that he had the cognitive decline, memory loss, and number three, humanitarian grounds, compassion. Compassion for being an aging leader who served this country. But the ICC judges asked one thing, usa ra gyud. If we release him with temporary liberty, will he return here to be heard? And when they saw the rallies, the slogans, and the shouts of kinidnap si Duterte, and we will never surrender him again, from his daughter to them,
that spelled flight risk. O, di ba? Tama, mga kababayan. Tama yung sinasabi niya. Ano, tatagalogin ko pa ba mga DDS? Tama yung sinasabi niya. Ano bang hindi niya maintindihan dito? Actually, siya na nga lang nag-explain ng ganyan. Na yung ginawa ni Sara, mali. Yung sinasabi ni Sara na si Digong uuwi ng Pilipinas. May DDS vlogger ba na na-content nun? Na mali yung ginawa ninyong strategy na nagrarally kayo. Pinakita ninyo yung political capital ni Duterte sa Pilipinas. Pinakita ninyo kung gaano pa kalakas ang politika ni Duterte. Pati yung mga statement ni Sara, may nag-content ba nun sa mga DDS vlogger? Wala. Siya lang po. Kasi po, ayun po ang totoo. So ito na, continue natin. Sige. And that is why the application for interim release was denied. Now, allow me to revisit the words that started all of this. Ako mangguning nasulti, ako ning nasuwat. A man whose record is defiant. A legacy marked by thousands of killings. He didn't accord people due process. Sapat to. Noong siya ay nasa Malacanang, marami ang walang pagkakataong magpaliwanag. Now he stands up before a court that listens patiently, meticulously, and lawfully. And perhaps that is the true justice of it all. That's what I remember that I have said. And that is where the fury of the DDS supporters was stoned upon me. Kung salita siya, kala mo di siya DDS. Those words, I understand now, they hurt many. I understand. When I reread and reflected on it, it hurt. Ako po, nasakitan lang ko sa akong gipang suwat. And maybe I could have written them better. When I said defiant, I mean resilient. Wala, okay na. So at least you get the point, no? So actually, in my own opinion, wala kang karapatan, wala ka ng dahilan para mag-apology pa. Para sa akin, wala eh. Opinion mo yun eh. Oh. Actually, nangyari na rin po sa akin yan. Ang alam ko, nangyari na rin po sa akin yan. Na mga follower ko mismo, kinuyog ako because binatikos ko yung isang best friend nga po ni PBBM. Ang ginawa ko ba, nag-public apology ako? Hindi. Sinabi ko na yun eh. Di ba? At naniniwala ako sa sinabi ko na yun, na totoo yung sinabi ko. So ano ba? So natakot siguro to, baka mawala ng follower kasi from 1.6 million followers, naging 1.4 na lang. So nabawasan. Di ba? Pero by the way, no, ganyan pong ibig sabihin, no, ganyan po talaga kababaw tong mga DDS. Na may isang vlogger, abogada to eh, di ba? May abogadang vlogger na nag-i-explain kung ano ba yung totoo. Hindi nila kayang tanggapin. Hindi nila kayang maintindihan. Dapat kasi Bisaya. So ngayon, ang nakakatawa pa dito, umi-Apple pa si ito yung si Pambari 4. Ito na content ko na to kanina pero balikan lang natin, no? Ito. Si Governor ng Cebu. So, malamang kaya rin pala siya nag-apology kasi taga Cebu rin pala siya. Baka nga mapag-initan, di ba? So, kahilas ni mo youths. Yung youths pala, ibig sabihin pala niyan, bayot. Oo, bayot pala ibig sabihin ng youths. Kahilas ni mo youths. Nakita mo, di ba? Do you think, who do you think you are? Tatay Digong forever. So ngayon lumalapas dito kay Pambari 4, no, sumausaw po siya dito sa isang issue na usapin ng social media. Ganyan po siya kababaw. And by the way, ang lumalabas din dito, ito si Pambari 4 ay nagiging governor ng mga Duterte. Hindi po siya nagiging governor ng Cebu. Pakialaman mo ba naman, pati ba naman yan? Kung di ba naman sobrang babaw mo naman dito? Di ba? So yun mga ka-streetwise, no? So ano ba? Kapag bumaliktad ba si Olivia Regal, tatanggapin ba natin? Bahala siya sa buhay niya. O at least alam mo na, Regal, na ganyan po kabobo yung mga follower ni Digong. O di ba? Palagilitan ka, palagtulungan ka eh. Pati mga vlogger ni Digong, kinuyog ka eh. Wala man lang nagtanggol sa'yo eh. Oh. Dito ka na sa amin. Tatalino kami dito. Intindihan ka namin. De, joke lang. So, yan mga kababayan. So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa public apology nga po ni Olivia Regal.
Ano ba, naintindihan niyo ba yung sinasabi niya? Di ba? Pag DDS kayo, malamang hindi. Tayo na, sa comment lang po sa baba at binabasa ko po lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.